Hindi pa man tuluyang nakakaalis ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Marce. Panibagong low-pressure area ang namataan sa labas ng PAR. Kaugnay niyan, kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Sir Chris, magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Katrina, at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Sir Chris, nasaan na ang Bagyong Marce at sa mga oras po na ito at kailan ito inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon ay patuloy nga itong umikilos palapit dito sa northwestern boundary ng PAR at kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa layong 165 kilometers kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. So kung magpapatuloy ito sa pagkilos sa kanluran, inaasahan po natin na posibleng ngayong hapon or mamayang gabi ay tuloy na nga itong lumabas ng ating air responsibility. Pero sa mga oras na ito, paalala sa ating mga kababayan, bagamat patuloy itong kumikilos, palayungan ng kalupaan ng ating bansa ay may nakataas pa rin tayong mga tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi po ng Northern Luzon. Opo, yun nga po Sir Chris, sa ang mga lugar ang mananatili pa rin sa ilalim ng tropical cyclone wind signal? Bagamat nagbaba na po tayo ng warning signal, wala na pong number 3, meron pa rin tayo nakataas na wind signal number 2 dito nga sa northwestern portion ng mainland Cagayan, ganun din sa western portion ng Apayao. Warning signal number 2 rin sa Abra, Ilocos Norte, at saka sa northern portion ng Ilocos Sur. So itong mga areas na ito, inaasahan natin na posible pa rin makaranas ng malalakas na hangin na aabot na hanggang 88 kilometers per hour at mga pag-ulan na pwede pa rin magdulot ng mga ilang isolated cases ng mga pagbaha, lalo na sa low-lying areas at pagguho ng lupa sa mga areas na malapit sa mga paanan ng bundok. Samantala, meron pa rin warning signal number 1 dito sa Batanes, sa Babuyan, sa natitirang bahagi ng Cagayan, sa northern at saka western portion ng Isabela, ganun din sa northern at saka western portion ng Nueva Vizcaya, sa northwestern portion ng Quirino, sa natitirang bahagi ng Apayao, dito sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, sa northern at central portion ng Pangasinan. Yung mga lugar naman na may warning signal number 1 ay makakaranas, posible pa rin makaranas ng pag-ulan, paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Para po sa kumpletong detalye ng mga munisipalidad na nakapaloob dito sa mga ilang bahagi, for example sa northern at saka western portion ng Nueva Vizcaya, ay mangyayari lamang bisitahin din yung website ng Pag-asa para po sa kumpletong listahan ng mga munisipalidad sa mga nabanggit nating lalawigan na may mga warning signals pa rin po. Opo. Ano naman po ang tsansa na maging panibagong bagyo at makapasok sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area? Well, itong low pressure area na kanina ay nasa layong 1,830 kilometers silangan ng Southern Luzon. Within 24 hours, malit ang chance maging bagyo pero patuloy pa rin tayong magmonitor. Nasa labas pa rin ito ng ating air responsibility and we're not ruling out the possibility na posible itong maging isang tropical depression or pumasok ng PAR ngayong darating na weekend. Kaya antabayan po ng mga kababayan natin yung ating pinapost sa social media regarding the development of the low pressure area being monitored outside the PAR. Opo. Sir Chris, makakaasa na ba tayo ng mas maaliwalas na panahon ngayong weekend? Tama po, no? Dahil ngayon naasahan natin na posibleng mamayang hapon o gabi tuloy ng lumabas ng PAR, itong bagyong si Marce, inaasahan natin na kararaming bahagi ng bansa, including Metro Manila, ay makakaranas ng generally maliwalas sa panahon ngayong darating na weekend. Maliban na lamang sa ilang mga isolated rain showers o thunderstorms, lalo na sa dakong hapon na gabi. Mga short duration na mga pag-ulan ang inaasahan po natin. Okay po, maraming salamat, Chris Perez ng Pag-asa. Maraming salamat din po at magandang araw.